talaga alam kung matatawa o maiinis ba ako eh. Kanina may tumawag sa akin mula sa civil registry. At sinabing may kailangan akong ayusin tungkol sa marriage record ko. Takang-taka ako kasi wala pa naman akong asawa. Eh pinagpipilitang kasal na raw ako. Kaya, eto ako ngayon. May tumawag nga lang din sa akin kanina. Ganun din. Kasal na raw ako. Sa'yo, ha? 2 years ago pa. Di mabuti nandito ka rin. Ipaliwanag mo nga sa akin kung paano kita naging asawa. Hindi naman kita kilala. Paano kayo paliliwanag sa'yo? Hindi rin naman kita kilala. Ngayon lang kita nakita, no? 3 taon. Imagine, 3 years ago, namumuhay ako ng normal. Pumapasok sa trabaho, nagbabayad ng bills, nagre-reklamo sa traffic. Tapos bigla ko malalaman may asawa na pala ako. Ang akala ko simpleng problema lang sa requirements ng kasal. Kasi nag-ayos ako para sa kasal namin ng girlfriend ko eh. Pero sabi, issue raw sa civil status ko. Baka ako typo lang. Tapos biglang sinabi na hindi raw ako pwedeng magpakasal dahil kasal na ako. Ano ba tong gulong napasukan ko? Ako? Gaano ba kabilis o katagal ayusin ang ganitong problema? Ewan ko. Basta ako, eto, nakaharap sa isang babaeng ayon sa gobyerno ay asawa ko ng 3 taon na. Pero hindi ko man lang nakita kahit minsan sa buhay ko. Paano nangyari to? May pangalan ko, may pangalan mo, may petsa pa ng kasal. Kung may totoong kasal na nangyari, dapat alam ko, di ba? Dapat may litrato, may mga bisita, may mga kamag-anak na nakakaalam. Tama ka. Kaya gusto ko malaman kung sino ang gumawa nito at bakit tayo ang napili. Hindi naman pwedeng bigla na lang may lumabas na marriage certificate, di ba? Right? Hindi ito online shopping na pwedeng may dumating na package na hindi mo in-order. Sa ngayon may isang malaking problema ako eh. May nobya ako na naghihintay ng maayos ang requirements namin para magpakasal kami. Pero dahil sa record na to, hindi ako pwede magpakasal sa kanya. Kaya kailangan maayos natin to agad-agad. Kahit naman ako, gusto ko rin ayusin agad ito. Dahil hindi naman talaga kita naging asawa sa totoong buhay. Hindi ako sanay sa ganitong klaseng problema. Kahit naman ako eh. Ang laking gulo nito sa akin, no? At sa girlfriend ko. Ayokong masangkot sa problema ng isang lalaki may ibang nobya. Kaya kung gusto mong maayos natin to, makikipagtulungan ako, syempre. Pero lilinawin ko sa iyo, ha? Huwag mong iisipin na dahil nakalagay sa papel na asawa mo ako, may karapatan kang magdesisyon para sa akin. Hindi ko naman balak, no? Kaya hanapin natin kung paano nagkaroon ng ganitong record. Alamin natin kung paano ito naipasok. At patutunayan natin na hindi talaga tayo nagpakasal. At kung kailangan natin pumunta sa abogado, civil registry, archive o kung saan pa, sasama ako. Pero may isang kondisyon ako, ha? Ha? Ano yun? Wag na wag mo kung tatawaging asawa. Kahit biro lang. Mabuti. Dahil wala rin akong balak. At huwag mo rin akong tatawaging asawa dahil hindi tayo close. Talaga. Bukas, pupunta tayo sa abogado. Kailangang simulan na natin ang pag-aayos ng problemang ito. O sige, magkita na lang tayo ng maaga. Mas mabuting masimulan natin to dahil ayokong abutin tayo ng pagtanda nang hindi natin to naaayos. At saka isa pa pala. Huwag mo isasama yung nobya mo, ha? Ha? Mas magugulo lang ang lahat kapag mas marami pang nakikialam. Huwag ka mag-alala. Tayo lang ang harap dito. Problema natin to. Kaya tayo rin lang ang dapat makahanap ng solusyon. Mabuti kung ganon. At saka sana, pagkatapos ng lahat ng ito, para na lang tayo mga taong nagkasalubong saglit at hindi na kailanman magkakaroon ng dahilan para magkita ulit. Nabasa ko na ang paunang ulat ng Civil Registry. Sa mahigit 20 taong kong abogado, ngayon lang ako nakakita ng 2 taong parehong gulat na mag-asawa pala sila. Attorney, biro man pakinggan, pero seryosong problema namin. Hindi ko nakilala yung lalaking yan. May trabaho ako, may sariling buhay. At ngayon, bigla na lang sasabihin ng gobyerno na 3 taon na kaming kasal?
Gusto ko malaman kung gaano kabilis itong maayos dahil ayokong mabuhay na may record na hindi naman totoo. Ako rin po, attorney. Nakasalalay rito ang plano kong pakasalan ng fiancé ko. Hindi ako pwedeng umuwi at sabihin may asawa na pala ako. Kahit sino siguro makarinig nun, isiping gumagawa na ako ng napakalupit na dahilan para umatras sa kasal. Oh, well, naintindihan ko kayo. Pero ito ang problema nung nakarang taon. Binaha ang lumang archive ng Civil Registry. Maraming original na documents ang nasira. Kabilang doon ang ilang marriage records. Kung kasama roon ang file niyo, hindi basta-basta mapapatunayan nagkaroon nga ng clerical error. Kailangan pang dumaan sa mahabang legal na proseso. Sandali lang po, Ibig sabihin, hindi agad pwedeng ayusin ang record kahit pareho kami nagsasabing hindi kami kailanman nagpakasal? Akala ko pa naman isang pirma lang ang kailangan. Mukhang mas mabilis pa palang magpa-renew ng driver's license kaysa ayusin ang problemang ito. Well, sa mata ng batas, hindi sapat ang hindi namin maalala o hindi kami nagpakasal hanggat walang sapat na ebidensya. Ang official na record ang mas paniniwalaan, posibleng tumagal ito ng ilang buwan. At kung mamalasin, baka umabot pa ng 1 o 2 taon. 1 o 2 taon? Attorney, sa loob ng panahon yan, baka nakaipon na ako para sa ikalawang kasal ko. Pero hindi ko pa rin mapapakasalan ng babaeng mahal ko. Hindi ko alam kung matatawa ako o iiyak, attorney. Pakiramdam ko tuloy may hidden camera at may lalabas na host para sabihin, prank lang ang lahat ng ito. Paano kung kailangan kong mag-loan o mag-asikaso ng iba pang legal na documents? Yes. Lahat ng record ko maapektuhan. Hindi pwedeng lagi kong ipapakilala bilang asawa ng isang estranghero ngayon ko lang nakilala. Hindi ko matanggap to. O huwag kayong magkapasya ng patalos-talos habang inayos natin to. Iwasan niyong gumawa ng anumang legal na hakbang na maaaring magpalala ng sitwasyon. Maaaring kailanganin niyong bumalik dito ng maraming beses pa. Sa kasamang palad, nagsisimula pa lang ang problema. Teka, si Bianca tumatawag. Siguradong gusto niyang malaman kung anong resulta. Ang hirap ng sitwasyon natin. Sigurado akong hindi rin titigil ang pamilya at mga kaibigan ko hanggat hindi ko sinasabi kung bakit ako pinapunta rito. Ay nako, paano ba natin ipapaliwanag ang isang bagay na tayo mismo hindi natin maintindihan? Huwag mo na natin sabihin sa iba. Kung may pagsasabihan tayo, siguro sa pamilya lang. Kapag nagkwento tayo nang wala pa tayong may papakitang paliwanag, mas marami lang ang magtatanong at mas lalong gugulo. Oo, tama si Justin. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay makakalap kayo ng mga dokumentong makatutulong sa kaso. Kung may luma kayong mga valid ID, records o kahit anong papel na magpapakitang magkahiwalay ang mga buhay nyo sa mga nakaraang taon, itabi nyo lahat yun. Sige, attorney. Gagawin ko ang lahat ng kailangan. Gusto ko lang talagang mabura ang record na yan dahil hindi ako papayag na habang buhay akong may asawang hindi ko naman pinili. Oh, ako rin. Kahit pa ulit-ulit tayo magpabalik-balik dito, gagawin ko. Mas mahirap kung hayaan natin ang pagkakamaling ito. Kung ganoon, simulan nyo nang ihanda ang mga kakailanganin. Sa mga susunod na araw, kailangan nating patunayan ang nasa papel ay hindi laging sumasalamin sa katotohanan. Nerissa, Justin, may bagong development sa kaso nyo. Natanggap ko ang sulat mula sa abogado ng yumaong lola mo, Justin. Well, akala ko wala itong kinalaman sa sitwasyon nyo. Pero nang mabasa ko ang nilalaman, mukhang hindi lang pala civil registry ang problema natin. May mana pang nakikisali. Attorney, matagal nang sinabi ni Lola na may iniwan siyang ari-arian. Pero hindi ko na yun pinapansin pa. Ang mahalaga sa akin ay ang maligtas ang bahay namin. O huwag niyo sabihin, pati yun ay maapektuhan itong napakagulong record ng kasal na hindi ko alam kung saan ang galing. Iyan nga mismo ang gusto ko ipaliwanag, ayon sa huling habilin ng lola mo. Ang pinakamalaking bahagi ng kanyang naiwang ari-arian ay mapupunta lamang sa apo niyang legal na kasal at may matatag na pamilya. Well, sa kasalukuyan, ikaw lang ang nakatutugon sa kondisyon na yun. Dahil ayon sa opisyal na record, kasal ka kay Nerissa. Ay, sandali lang po, attorney. Hindi po pwedeng tanggihan na lang namin ang mana at ituloy ang pag-aayos ng record? Ayoko ng kung ano-anong komplikasyon.
Hindi ko kailangan ng pera na kapalit ay kailangan kong magpanggap na asawa ng lalaking 2 beses ko palang nakakausap. Kung simpleng mana lang sana maaari. Pero kapag hindi tinanggap ang mana sa loob ng itinakdang panahon, mapupunta ito sa charity foundation na nakasaad sa testamento. Ibig sabihin, wala nang ibang pagkakataon para makuha ito. At base sa financial records na nakita ko, ang halagang yun ang maaaring makapagligtas sa ancestral house ng pamilya Villegas mula sa foreclosure. Kaya pala paulit-ulit ang sinasabi ni Mama na baka ito na ang huling pag-asa namin. Hindi ko man gusto ang sitwasyong ito. Pero may paraan para mailigtas ang bahay na pinaghirapan ng mga magulang ko. Hindi ko yun pwedeng talikuran. Doon nakabaon lahat ng alaala ng pamilya namin. Naiintindihan kong pinagdadaanan mo, Justin. Pero isipin mo rin ang panig ko. Kapag nalaman ng mga tao na legal pala tayo mag-asawa, ako ang unang pagtatawanan. Paano ko ipapaliwanag yun sa sarili kong mga magulang? Hindi ko kayo pinipilit. Pero habang hindi pa naayos ang records, huwag muna niyong kontrahin ang legal na estado niyo sa mga transaksyong may kinalaman sa mana. Hindi naman kayo kailangan magsama sa isang bahay. Kailangan niyo lang huwag gumawa ng anumang hakbang na makapagpapawalang bisa sa claim. Attorney, kung sakaling pumayag kami ituloy muna ang lahat hanggang matapos ang proseso, may nilalabag ba kaming batas? Ayoko mailigtas ang bahay namin pero makulong naman kami pagkatapos dahil sa maling desisyon. O wala kayong nilalabag dahil ang sinusunod natin ay ang kasulukuyang legal na record. Ang problema lang, maaaring kailanganin niyong magpakita bilang mag-asawa sa ilang legal na pagpupulong at pagpirma ng mga dokumento. Ay naku, hindi ko akalaing darating ang araw na kailangan kong pumayag sa ganitong klaseng kasunduan. Sige, gagawin ko to. Pero isang kondisyon lang ha. Huwag kang mag-iisip na dahil legal tayo mag-asawa sa papel, pwede mo na akong utusan o pakialaman ng buhay ko. Huwag kang mag-alala. Pareho lang tayong biktima rito. Pagkatapos nito, babalik tayo sa kanya-kanya nating buhay na parang walang nangyari. Naku, Justin, bakit ngayon mo lang dinala rito ang asawa mo? Oh. 3 taon na pala kayong kasal. Pero ngayon ko lang siya makikilala. Alika rito, iha. Yakapin mo nga ako. Magandang gabi po, Tita Lorna. Pasensya na kung ngayon lang kami nakadalaw. Naging abala lang po talaga kami sa trabaho nitong mga nakaraang taon. Pasensya na rin po, medyo kinakabahan ako. Hindi po kasi ako sanay sa ganitong masayang pagtanggap. Ma, dahan-dahan lang. Baka mabigla si Nerissa. Alam mo namang mahihain siya eh. Kanina pa nga ako pinapagalitan sa kotse dahil sabi niya baka raw hindi siya magustuhan ng pamilya ko. Haba, ano ka ba naman, Justin? Ang bait-bait ng asawa mo At ikaw naman, iha. Huwag kang kabahan. Dito sa bahay, ang panuntunan lang namin. Basta marunong kang kumain ng marami. Mahal ka na namin. Halika, tikman mo tong adobo ko. Ito ang sikreto kung bakit dito pa rin umuuwi ang mga anak ko. Mukhang masarap nga po. Matagal na rin akong hindi nakakakain sa isang hapag na ganito kasaya. Karaniwan po kasi ako lang mag-isa sa apartment, kaya medyo naninibago po ako. Salamat po sa mainit na pagtanggap. Ay, Justin, narinig mo ba yun? Pinababayaan mo palang mag-isang kumain ng asawa mo. Hindi ka talaga marunong. Simula ngayon, lagi mo siyang yayayain dito. At sabihin mo nga sa akin, sino ba sa inyong unang nagsabing I love you? Ha? Sigurado kung ikaw ang naunang bumigay. Ma, pwede bang kumain muna tayo? Ang dami mo namang tanong eh. Baka isipin ni Nerissa na entrance exam ang pinuntahan niya, hindi family dinner. Siyempre, curious ako. 3 taon ba namang hindi nagpakita ang panugang ko? At saka, gusto ko nang malaman kung
Kailan ako magkakapo? Huwag niyo sabihin, puro lang kayo trabaho. Hindi pwedeng puro overtime. Kailangan din ng quality time. Ano? Hindi na kayo sumagot dyan. Ang tanong ko, kailan ako magkakaapo? Po, apo? Marami pa kami kasing gustong maabot bago po isipin ang pagpapalaki ng anak. Alam niyo naman po, mahal ang gatas, diaper, at saka po matrikula. Baka nga kahit goldfish, hindi pa namin kayang buhayin sa ngayon. Ay nako, ganun ba? Sige, kumain na lang muna tayo. Mahaba pa ang gabi at marami pa akong gustong malaman tungkol sa buhay niyong mag-asawa. Ma, dahan-dahan lang sa mga tanong. Baka hindi na makakain si Nerissa, kakaisip ko anong susunod mo itatanong. Nako, hindi naman. Excited lang talaga ako. Matagal ko na kasing pinangarap na makasalo sa hapag ang mapapangasawa ng anak ko. Hindi ko lang inakala na bigla mo na lang siyang ipapakilala pagkatapos ng 3 taon. Diba, Nerissa? Okay lang po, tita. Sa totoo lang, matagal na rin akong hindi nakakaramdam ng ganitong kainit na pagtanggap. Medyo nakakailang lang po dahil hindi po ako sanay na may nag-aalala at nag-aasikaso sa akin ng ganito. Narinig mo yan, Justin? Alagaan mo talaga ang asawa mo, ha? Mabait ang babaeng ito. Kapag sinaktan mo to, ako mismong kakaladkad sa'yo pa uwi. Naku, ano nga? Hindi pa man nakakatapos kumain, napagsabihan na agad ako. Sige na nga, ma. Kakain na lang ako, baka mamaya ako naman ang maging ulam sa mga sermon mo. Mukhang botong-boto si mama. Kuwang-kuha mo ang kiliti niya. Magkasundo ka agad kayo. Mabait naman kasi ang mama mo. Madali talaga siyang makasundo. Magaan din ang loob ko sa kanya. Ako rin. Magaan din ang loob ko sa'yo. Baliw! Sumbong kaya kita sa girlfriend mo. Nagagalit na nga siya sa akin. Mas marami pa raw akong oras sa'yo kaysa sa kanya. O ayan, nagseselos na. Dapat kasi hindi mo kakalimutan na obligasyon mo sa kanya. Ay, naku, ewan ka ba? Anong ewan mo? Basta. Justin, parang maling lugar ang napuntahan natin. Ha? Anong gagawin natin dito sa couples relationship retreat? Tingnan mo nga yung mga ibang nandito. Tingnan mo silang lahat. Holding hands pa. May pabeso-beso pa. May matching couple shirt pa. Pag may nagtanong kung ilang taon na tayong kasal, baka magkaiba pa tayo ng maisagot eh. Relax ka lang. Sabi ni Attorney Noel, attendance lang naman ang importante. Hindi naman tayo obligadong manalo. Basta humiti tayo, sumunod sa programa, at pagkatapos ito, uwi na tayo. Ang goal lang natin ay huwag mapahiya. Pero kinakabahan pa rin ako. Oo, basta huwag kang kabahan. Kung may biglaang couple activities, gagayahin lang natin kung ano ang ginagawa ng ibang mag-isawa. Wala naman sigurong makakalatan. Paano kung may mga question and answer portion? O baka tanungin kung saan tayo una nagkakilala, anong pet name natin, o kung ano yung pinakapaboritong ugali mo na gusto ko. Wala tayong maisasagot doon. O di gumawa tayo ng kwento. Mas madaling tandaan yung kaysa magpanik tayo sa harap ng mga tao. Ang importante, pareho tayo nang sasabihin. Sige. Pero kung may magpasaya o magpapahalik sa mga mag-asawa, ikaw nang bahala Ha? Ako, baka mauna pang tumakbo kaysa susumali eh. May bagong impormasyon na dumating mula sa National Records Office. Matagal nating hinintay ang resulta ng investigasyon. At mukhang may natuklasan na silang mahalagang detalye tungkol sa marriage record ninyo. Anong malagang detalye yun, attorney? Well, ayon sa investigasyon,
May malaking pagkakamaling nangyari sa paglipat ng lumang records papunta sa digital database. May ilang dokumentong nagkapalit ng registration numbers. Ibig sabihin, may matibay na basya na hindi talaga kayo ang orihinal na mag-asawang nasa record. Ibig sabihin, matatapos na rin to? Ay, sa wakas. Pwede na natin itamang records at makakabalik na kami sa dati naming buhay. Huwag muna kayo masyadong magdiwang. Kailangan pa rin aprubahan ng korteng ebidensya. At dahil may mana ng nakapaloob sa usapin, mas magiging masalimuot ang proseso. Posibleng magkaroon pa ng pagdinig bago tuluyang may deklarang walang bisa ang kasalukuyang record. Teka, attorney, tumatawag ang nanay ko. Sasagutin ko lang sandali, ha? Oo, sige. Hello? Ma? Justin, pasensya na kung bigla ako napatawag. May malaking problema. May dumating na kinatawan ng bangko dito sa bahay. Kung hindi raw maipapakita ang kompletong legal papers tungkol sa mana sa loob na 1 linggo, sisimulan ang proseso ng pagkuha sa bahay natin. Ano? 1 linggo na lang? Kung mawala agad ang bahay bago matapos ang kaso, wala rin silbi ang lahat ng pinaghihirapan natin. Hindi pwedeng mangyari yun. Oh, sige ma, sabihin mo sa kanila na pupunta ako sa opisina nila para makipag-usap. Attorney, nagpunta sa bahay ang taga-bangko. Hinihingi na ang papeles tungkol sa mana. Mukhang wala na tayong oras. Kailangan natin kumilos ng mas mabilis. Habang inaayos ang kaso sa korte, kailangan ding humanap tayo ng legal na paraan para mapigilan ang bangko. Nakausap ko na ang bangko at ang abogado ng estate. Pumayag silang bigyan tayo ng eksaktong 7 araw. Kaso wala ng extension. Kapag hindi natin na-submit ang lahat ng kailangan, tuluyang mawawala sa mga Villegas ang bahay. Attorney, anong dapat kong gawin? Ayoko umabot sa puntong makikita kong isinasara ang bahay na kinalakyan ko. Hindi ka nag-iisa sa problemang ito. Hindi ko kayang panoorin ng mama mo na mawala ng tahanan. Lalo na ngayong halos ituring na niya akong tunay na bahagi ng pamilya niyo. Iyan ang gusto kong marinig. Hahatiin natin ang trabaho para mas mabilis. Justin, ikaw ang bahala sa mga lumang dokumento ng pamilya at sa records ng estate. Oo, attorney. Narisa, samahan mo ako sa National Archives. May nakita silang lumang kahon ng mga papel na maaaring may kopya ng original na marriage registry. Kapag sinuwerte tayo, yun ang magiging pinakamalakas nating ebidensya. Nerissa, pakiusap. Kapag pupunta kayo ni attorney sa archives, huwag mong kalilimutan kumain. Kilala kita eh. Kapag nakatuto ka sa trabaho, nakakalimutan mo ang oras. Uy, teka lang ha. Ikaw ang nagsabi niyan? Ikaw tong 3 tasa ng kape iniinom bago mag 9:00 ng umaga. Huwag mo kong sisermonan tungkol sa pag-aalaga sa sarili kung ikaw mismo hindi mo magawa. Magbaon ka ng pagkain. Hindi pwedeng puro cafe ng laman ng sikmura mo. Wala na tayong oras para pag-usapan ng love story na ayaw niyong aminin. Ang kailangan natin, unahin na yung kaso. Kapag nailigtas natin ang bahay, saka na kayo magtalo kung sino ang mas makakalimutin sa pagkain. Sandali lang po Tumutunog po yung cellphone ko eh. Okay. Ay, si Tita Lorna. Tumatawag. Hello po, Tita. Ano po? May mga tao na raw sa bahay at nagsusukat na ng bakuran? Naghahanda na silang sakaling matuloy ang pagguha ng bangko? Ay, sige po. Huwag muna kayo mag-alala. Papunta na po kami dyan. Mabuti na lang at pumayag yung mga nagsusukat ng 1 linggo na itigil ang ginagawa nila. Masyado naman silang excited na makuha ang bahay natin. Kaya nga. Pero tapos na yon. Nandito na tayo sa bangko at katatapos lang nating makipag-usap sa bank officer. Naisubmit na rin natin ang mga kailangang papeles. Kaya opisyal na nilang ititigil ang foreclosure proceeding sa bahay nyo. Ilang linggo kaming halos hindi makatulog sa kaiisip kung saan kami pupulutin kapag nawala na ang bahay. Ngayong tapos ng problema sa bahay, ang sarap sa pakiramdam na may isang pamilyang hindi mawawala ng tahanan, di ba? Yan ang pinakamagandang nangyari sa lahat ng kaguluhang pinagdaanan natin. Nerissa, may gusto sana akong sabihin. Ano Kanina yan? pa ako naghahanap ng tamang pagkakataon eh. Malapit nang matapos ang kaso.
hindi na tayo obligadong magkasama. Pero hindi ko alam kung handa na ba talaga akong bumalik sa buhay na hindi ka kasama. Justin, hindi ko alam ang isasagot. Ilang araw ko nang sinusubukang kumbinsihin ang sarili ko na magiging madali lang ang lahat kapag natapos ang kaso. Pero habang papalapit ang sandaling ito, saka ko nararamdaman na may mamimiss pala ako. Huh? Hindi lang ang pamilya mo. Kumpleto naman ang lahat ng dokumentong kailangan natin. Sana lang maayos na natin ang problema hindi naman tayo ang gumawa. Ginawa naman natin ang lahat ng legal na paraan para may tuwid ang pagkakamali. Umaasa ako matatapos na ang lahat ng problema sa araw na ito. Pareho tayo ng gusto. Sana maayos na ang maling dokumento. Oh, Justin, Nerissa. Napatunayan na nagkaroon talaga ng administrative errors sa paglipat ng lumang records sa digital database. At dahil doon, inaprubahan ng judge ang petisyon natin para sa pagkawasto ng marriage records yung dalawa. Naku, salamat naman. Salamat talaga, masaya-masaya ako ngayon. Paano ako nabunutan ng napakalaking tinik sa bukas? Malaya na rin tayo sa problemang matagal din nating pinasan. Masaya rin ako, pero ewan ko ba? Hindi ko alam kung bakit parang may konting lungkot din akong nararamdaman. So paano? Uwi na tayo. Mag-celebrate na finally na hindi na kayo kasal. May gusto sana akong sabihin muna kay Nerissa, Attorney Noel. Sige. Pero mauna na ako sa inyong dalawa, ha? Maraming salamat sa tulong mo, attorney. Ano ko? Walang anuman. Kita na lang tayo sa ibang pagkakataon. Sige po. Mauna na. Nerissa, hindi ko lang alam kung paano sisimulan ang pag-uusap dahil ang dami kong gustong sabihin sa'yo. Ano yun? Hindi ko alam kung kailan eksaktong nangyari. Pero, minahal na kita. At sa pagkakataong ito, gusto kong piliin hindi dahil sa utos ng batas, kundi dahil ikaw ang gusto ng puso ko. Paano si Bianca? Nagpaplano na kayo magpakasal, di ba? Para maging tama ang lahat, nakipag-break na ako kay Bianca bago pa man natin maayos ang record sa civil registry. Nasaktan ko siya at parang pinaasa pero hindi ko yung sinadya at ayokong lukuhin siya. Alam mo, Justin, ilang gabi kong pinagalitan ng sarili ko dahil sa nararamdaman ko. Sabi ko, mali ito. Dahil ang buong relasyon natin ay nagsimula rin sa isang pagkakamali. Pero habang lumalayo ako, lalo kong napatunayan, ikaw ang taong hinahanap ko sa bawat araw. Oh, Nerissa. Kaya ngayon, ayoko na magkunwari. Mahal din kita. Huh? At gusto kong magkaroon ng totoong relasyon sa lalaking una kong nakilala bilang legal kong asawa. Kahit hindi ko naman pinakasalan. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa